Nanawagan si dating Senador Antonio Trillanes IV at isang grupo sa Ombudsman na aksyonan ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Inakusahan nila ang Vice Presidente ng pandarambong at katiwalian. Saksi si Maki Pulido. Sa inihaing reklamo sa Ombudsman ni dating Senator Antonio Trillanes IV at civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte, inakusahan nila ang bise ng plunder, malversation of public funds, graft and corruption, bribery and culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at other high crime. Hiningi ng mga complainants na mag-imbestiga ang Office of the Ombudsman at pagkatapos ay maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa reklamo, guilty raw si Duterte ng graft and corruption, bribery at plunder dahil sa di umano'y maanumalyang paggamit ng 650 million pesos na kabuang halaga ng confidential funds nung kalihim pa ng DepEd at bilang Vice President. Naka-attach dito ang salaysay ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dati umanong civilian intelligence agent ni Duterte at ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsabing naghatid umano siya ng pera mula sa confidential funds sa ilang individual sa utos ng bise. Nilustay din umano ni Duterte ang higit 2.7 billion pesos na confidential funds nung mayor siya ng Davao City. Lumobo raw ang halagang ito mula 2010 hanggang 2022. Nung kalihim din daw si Duterte ng DepEd, 12 billion pesos ang inisyuhan ng Commission on Audit ng Notice of Disallowance dahil sa posibleng mali o sobrang paggamit ng pondo. Maliban dyan, bilang kalihim, halos 7 billion pesos ang di umano'y unliquidated cash advances o hindi na ipaliwanag na gastos ng ahensya. Kung may hindi maipaliwanag na gastos, ayon sa mga complainants, may higit 15 billion pesos din na pondo ang DepEd na hindi nagamit sa halip na naipatupad ang iba't ibang proyekto. Sinita pa raw ng COA ang hindi nagamit na pondong sanay na ipampatayo o pinang-repair ng mga classroom. Dahil dyan, ayon daw sa COA, 192 classrooms lang daw ang naipatayo ng DepEd samantalang 6,000 ang target at 208 classrooms lang ang na-repair sa target na higit 7,000. 8 billion pesos din umano ang halaga ng overpriced na laptop nung kalihim si Duterte ng DepEd. Sabi ng mga complainant, guilty rin si Duterte ng bribery and culpable violation of the Constitution. Ayon sa reklamo, may hindi raw maipaliwanag na kayamanan si Duterte. May 2.4 billion pesos umanong nakadeposito sa bank account ni Duterte kung saan ka-joint account ang kanyang amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ang mga bank deposit na ito at ibang ari-arian, hindi rin daw idineklara ni Duterte sa kanyang Assets of Statements and Liabilities o SALN. Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Tumanggap din umano si Vice President Duterte at kanyang mga kaanak ng suhol mula sa ilang kilalang umano'y drug personalities nung mayor siya ng Davao City. Ayon pa sa inihaing reklamo, guilty si Duterte ng betrayal of public trust at other high crimes. Isang basehan umano rito ay ng pagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Sana naman daw, sabi ni Trillanes, aksyonan na ng Ombudsman ang reklamo laban kay Duterte. Nauna pa raw sampahan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Senator Bong Revilla samantalang noong nakaraang taon pa may nakahain ng reklamo laban kay Duterte. Last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Etong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. Hinihingi pa namin ang pahayag ni Vice President Duterte. Sinubukan din namin kumuha ng pahayag ng Office of the Vice President pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Duterte na wala siyang personal relationship kay Madriaga, hindi rin daw siya nagbigay ng anumang utos dito at hindi raw niya ito nakausap kailanman. Dati na rin niyang itinanggi na may mali sa paggastos ng Office of the Vice President at DepEd sa confidential funds. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.